Senator Tulfo, Rafi, you may proceed, sir, when you're ready. You have 2 minutes, sir. Wag muna, Mr. Presiding Officer, point of order lamang muna to. Yes, what is your point of order, Honorable Tulfo? Kasi kahapon, nabanggit na si Attorney Pua, magaling na abogado siya, ay pumunta sa COA, tama, para makipag-usap tungkol dun sa sinasabing audit query. Now, hindi po pa conflict of interest yun para siya ay mag-represent dito ngayon sa natin, pinag-uusapang confidential funds when in fact, siya mismo pumunta doon sa COA office para makipag-usap sa kanila. What do you think, Mr. Presiding Officer? The respondent in this case, Senator Judge Tulfo, is the Honorable Vice President, Sara Zimmerman Duterte. Attorney Poa, although he served under the office of the Vice President, I believe, and even under DepEd, is not a named respondent to this case. And in fact, is one of the lawyers, as you can see, of the respondent. There is no, I believe there is no conflict with respect to that, given that he is not the one in trial in this case. Okay, I rest my case, Mr. Presiding Officer. Ngayon, pwede nang Pwede nang simulan ni Anika. yung oras. Yes. Mr. Witness, bukod sa OVP at saka DepEd, we're talking about confidential funds, meron pa ba ibang ahensya ng pamahalaan na inaudit nyo ang kanilang confidential funds? Based on the GAA po, meron may mga other agencies na may allotment for confidential fund. Kaya nga, meron kayong mga na-audit. Yes po, Your Honor. At dito sa mga ahensyang na-audit ninyo, magkapareho bang utilization nila ng confidential funds sa OVP, DepEd under BP Sara and those agencies na inaudit nyo? Yung utilization naman po ng confidential fund ay separate and distinct for every agency since yung kanilang utilization ay based on their mandate or operations. Okay. Sila ba'y gumamit ng mga aliases, gumamit ng mga pangalan chichirya, etc.? Yan Para po sa ay mga informants? yan po ay hindi ko na ang alam ko po ay hindi ko po ma-determine based on the documents submitted since hindi naman po naka-indicate dun sa kanilang submission na yung mga pangalan na nandun ay aliases or not. Okay. Noong April 2026, nag-issue kayo ng disallowance sa OVP and its officers para at the same time ipinasusoli nyo yung parte ng confidential funds. Can you repeat your question po, Your Honor? I think that was April of 2025. Nag-issue kayo ng pinasusoli nyo ilang parte ng confidential funds ng OVP. I do not have personal knowledge na po about yan since wala na po ako sa ICFAO noong February 12, 2023 po. Okay. Anong reason ba't pinasusoli yung parte ng confidential funds na disallowed? What are the reasons? Wala po akong personal knowledge about dyan since hindi naman po ako yung nag-issue ng disallowance. Since nung na-issue po yung disallowance ay na-transfer na po ako to other agency of the COA. Okay. I think it was April 10, 2026. So wala na po kayo doon. Yes po, Your Honor. Okay. Sinabi kahapon ni Attorney Poa na binanggit niya ata yung COA circular ng 1992, if I'm not mistaken, na hindi dapat banggitin yung pangalan ng mga recipient dahil for reasons of security and national security. Security ng tao, ng recipients and national security. Would it compromise sa tingin po ninyo yung security ng informant kung hihingan nyo sila ng resibo patungkol sa mga gamot na natanggap nila mula sa confidential funds? Katulad nga po nung sinabi ko during my testimony, ang hiningi po namin ay yung proof ng pagbili when it comes to the official receipt and the sales invoice po.
Correct. Alam resibo, bumili ng maintenance or antibiotics, yung ganong klaseng resibo dapat iba ang hinihingi nyo. Yes po, Your Honor. Pero ang sinasabi nila, yun daw ay magdi-jeopardize ng magkakaroon ng problema sa national security. Actually, yung minention po nila na circular, which is yung 1999 is already repealed na. Repeal na. Opo. Pero just the same, sa tingin niyo ba yung pagbibili ng chichirya o dili kaya pagbili ng shampoo o suka sa sari-sari store, would that jeopardize the national security kapag yan ay binulgar sa inyo, binigyan ka ng sibo? Hindi po. Thank you.